Umaasa ang mga guro na makakalusot ang panukalang taasan ang sahod ng public school teachers. Bukod daw kasi sa kulang ang sweldo ngayon, sila din ang sumasalo ng ibang gastusin sa classroom. Narito ang agenda report ni John Manalo. 2 taon nang nagtuturo si Sheeny sa isang public school sa Barangay Tagluno sa Davao City. Kumikita siya na nasa 31,000 pesos kada buwan. Kalahati sa halagang ito napupunta sa matrikula niya bilang isang master student at ang natira para naman sa mga gastusin sa bahay gaya ng kuryente, tubig at groceries. There are times na I want to go out, I want to spend sa food. So with that, those times, those days, parang I'm sad kasi hindi ako pwede na mag-spend a lot sa leisure, sa mga things, gano'n. Si Sheeny na ang pangunahing sumusuporta sa kanyang pamilya kaya ay kinatuwa niya ang pagsusulong na taasan ang entry-level salary ng mga guro. That's one of my dreams na malaki yung entry level para yung mga teachers gani na wala na sa option nila to go abroad, to work abroad, to teach abroad, or to work unrelated works abroad. Ipinapanukala ng House Bill 203 ang 50,000 pesos na panimulang sahod para sa public school teachers na inihain ng makabayan lawmakers na sina ACT Teachers Porto List Representative Antonio Tino at Kabataan Porto List Representative Rene Co. Para kay Tino, napag-iiwanan na ang sahod ng mga guro sa bansa kaya nararapat nang ipasa ang panukala. Sasabihin palagi ng gobyerno, walang pera o kulang tayo sa pera, pero nakita na ngayon ng mamamayan na ay ang dami palang pera, 'di ba? Nilagay sa libu-libong mga flood control projects, marami diyan, may ghost, may lahat, some standard. Kawalan ng katarungan umano sa mga guro na nananatiling mababa ang sahod nila sa kabila ng trabahong hubugin ang kinabukasan ng bansa. Suntok sa buwan para kay Teacher Francis ang panukala pero umaasa pa rin siyang maisa sa batas ito. Sapat lang daw kasi sa mga gastusin sa bahay ang kasalukuyan niyang sahod na nasa 34,000 pesos para sa tulad niyang Teacher 3 at 10 taon nang nagtuturo. If ever the 50,000 higher, or if that bill will push through, I can cover up with the expenses for my parents. And also, I can also extend some to my learners, for the benefit of my learners as well. Minsan kasi wala raw choice ang mga guro kundi maglabas ng pera para sa karagdagang research tools na hindi kasama sa binibigay ng DepEd at maging mga pangangailangan ng kanilang mga estudyanteng kapos din sa buhay. Kaya ang panawagan ni Sheeny at Francis sa pamahalaan, karagdagang pondo para sa edukasyon at agarang sahod para sa mga guro. If the lawmakers wanted to make our education international, follow an international standard, might as well if you have let the standard or let the salary of the teachers follow the international standard as well. Most of the teachers I know, they are the breadwinners of their families. They need bigger salary to sustain for their family, for our family. Panahon na rin daw para tugunan ng gobyerno ang iba pang kinaharap ng sektor ng edukasyon, gaya na lang ng kakulangan ng mga classroom sa bansa. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.